Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kayong lahat, magtigil. Hayaan niyong sabihin ko ang ilang mga salita. Isang mahigpit na tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Tumayo si Kingston, nanginginig ang kanyang katawan sa galit habang sumigaw kay Daryl. Daryl, anong ginagawa mo? Ikakasal na ang anak kong babae. Ano ang mayroon sa'yo? Umalis ka na. Galit na galit si Kingston nang makita si Daryl. Tuwing makikita niya ito, hindi niya mapigilang isipin na tinaling tatlong mga kababaihan sa lubid ang isa sa kanila ay ang kanyang anak na babae. Sa una, naisip ni Kingston na ang kanyang anak na babae ay sa wakas ay nalimutan na si Daryl at nagpa siyang pakasalan si Jeremy. Sino ang mag-aakalang ang pangunahing dahilan ng pagpapakasal ng kanyang anak na babae kay Jeremy ay upang iligtas si Daryl? Tio Young, huminga ng malalim si Daryl at lumakad papunta sa kanya. Nagat nandito ako ngayon, hindi ko papayagang ipakasal si Yvonne kay Jeremy. Alam ng lahat kung anong uri ng tao si Jeremy. Wala siyang kwenta at wala siyang ginagawa sa lahat ng oras. Paano nga ba siya naging sapat kay Yvonne? Manahimik ka nga. Nagbiro si Timothy Langley na hindi na niya mapigilang mapanood ang kanyang anak na iniinsulto sa publiko. Sino ang walang silbi dito na walang ginagawa buong araw? Isang batang ignorante na tulad mo ang nagpasya na magdulot ng gulo dito. Hindi mo ba naisip ang mga Langley? Gayunpaman, bibigyan kita ng pagkakataon. Basta't pakawalan mo si Yvonne, maaari ka nang umalis, at hindi kita ipapahabol. Ito ay dapat isang masayang okasyon, at sa maraming mga bisita sa paligid, magiging isang biro kung sila ay magsisimulang mag-away. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Daryl, malamig lamang ang ngiti. Samantala, ang punong deputado ng paaralang Hexad, Graham Potter, ay hindi na makatiis. Tumayo siya kaagad. Daryl, masaya ang okasyon ngayon. Hindi magandang gumawa ka ng gulo ngayon. Umalis ka na. Kahit na ang mag-aaral na ito ay napakalikas na magaling sa paglilinang, ang kanyang kasalukuyang pag-ugali ay masyadong bastos at walang awa. Kahit na ang mga panauhin tulad ni na Maestro Reed at Maestro Leonard ay sumang-ayon sa agrimento. Sa kabilang banda, hindi na rin nakatiis si Kent Howe at ang kanyang grupo. Tumayo sila sa mga upuan at sinimulan si Daryl. Hindi ka ba nahihiya, manugang? Oo nga, sobra na ito. Maraming tao ang nanunuya at ininsulto si Daryl. Gayunpaman, pinanindigan niya ang kanyang mahigpit na paghawak sa pulso ni Yvonne at walang balak na bitawan. Kung hahayaan niyang pakasalan niya si Jeremy ngayon, pagsisisihan niya ito buong buhay niya. Samantala, nakaupo si Lily sa tagiliran na mahigpit na nakakrus and mga daliri. Ang kanyang maamong mukha ay puno ng pagkalito at pagkabalisa. Siyempre, hindi niya inisip na dapat pakasalan din ni Yvonne ang lalaking ito. Kung sa bagay, hindi rin si Jeremy ang lalaking dapat niyang pakasalan at makasama habang buhay. Kung may iba pang gugulo sa kanilang kasal, magiging masaya si Lily, ngunit ito ang asawa niya. Si Lily ay lubos na nalilito at hindi alam kung anong gagawin. Habang pinapanood ang pag-igting ng tensyon ng gusali sa may bulwagan, pawis na pawis ang kamay ni Yvonne. Kinagat niya ang labi at mahinang sinabi, Daryl, bakit hindi mo hinayaan na lang? Hindi pwede, anunsyo ni Daryl nang walang pag-aalangan. Biglang tumayo si Abbess, ina ng Serendipity, matapos pigilan ang kanyang galit ng medyo matagal. Sinilip niya ang palis sa kanyang kamay at sinabi, Hoy bastardo! Paano ka naglakas loob na pumunta rito at gumawa ng malaking gulo? Ang isang bastardong tulad mo ay hindi dapat payagan kahit na mabuhay. Huminto muna siya bago tumingin sa paligid ng bulwagan habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob. Nakatanggap ako ng balita ngayon lang na pinayagan ni Daryl ang gintong leon ng walang hanggang sekta ng palasyo, si Zion Featherstone, na tumakas at bumalik na siya ngayon sa sektang bulwagan. Ang 6 na sekta na nakapalibot sa kanya, at ang pinakamataas na ranggo ng mga disipulo ay nagulat at galit na galit. Lahat sila ay nakatingin kay Daryl nang mabigyan siya ng karapatang itapong ang gintong leon, ngunit hinayaan niya ito. Ang gintong leon ay parang demonyo. Ang pagpapakawala sa kanya ay tulad ng pagpapakawala sa isang mamamatay tao na bumalik sa mga kalye. Tunay na isang bastardo si Daryl. Hindi lamang iyon, kutya ng Abbess, ina ng Serendipity, ang bastardong ito ay sinalakay ang kanyang sariling hipag at pinatay ang kanyang lolo.
At ngayon ay nasuhulan niya ang matatanda ng walang hanggang buhay na sekta ng palasyo. Hindi ito katanggap-tanggap. Ano pa ba ang masasabi tungkol sa bastardo na ito? Bigla na lang ang lahat ng mga piling tao ng 6 na sekta ay tumayo at nagbigay ng isang nakamamatay na titig kay Daryl. Kung nandito siya upang magdulot ng gulo sa kanilang kasal, ayos lang. Gayunpaman, kung nasuhulan ni Daryl ang sekta ng kulto, lubos na hindi katanggap-tanggap iyon. Makasalanan ito. Kung sino man sa inyo, dakpin si Daryl. Sigaw ng deputadong pinuno ng paaralang Tianshan, na si Zachary Hume. Sinira ni Daryl ang kasal ng kanyang alagad at hinayaan na umalis si Zion Featherstone. Ito ay isang kasalanan sa mga libro ni Zachary. Biglang 10 o higit pang mga disipulo ng Tianshan ang sumugod sa Daryl. Nang makita ang pagliko ng mga kaganapan, halos lahat ng tao ay naglaho at nagmamadaling umalis. Ang mga alagad ng sektang Emi, makinig kayo. Tawag ni Abes ina ng Serendipity, kunin niyo ang bastadong ito. Alagad ng Wudang, dakpin si Daryl. Bigla ang lahat ng mga alagad ng 6 na sekta, maliban sa mga alagad ng Wudang, ay narinig ang kanilang mga utos at sumugod upang palibutan si Daryl. Hindi bababa sa 100 mga ito. Ang tao tulad ni Maestro Leonard ay inisip na si Daryl ay isang mag-aaral lamang ng paaralang Hexad, at hindi nila siya dapat pagtulungan. Ang mga alagad na ito ay sapat na mabuti upang sirain siya. Kahit na tumayo siya sa Lion Slaughtering Conference, ang mga nakikipagkumpetensya doon ay may mas mababang ranggo. Lahat sila ay mas mababa sa edad na 25 at mas mababa sa Marshal Marquis. Gayunpaman, ang mga alagad ng 6 na sekta ay matataas na mandirigma. Ang pinakamababang pagraranggo sa kanila ay hindi bababa sa antas ng 3 maestrong general at mayroong ilang Marshal Marquis sa kanila. Samantala, pinagsama ni Master Reed ang kanyang mga kamay at nagbigkas ng isang panalangin. Tumingin siya kay Daryl na may halong emosyon. Daryl, kung pakakawalan mo ang babaeng ito at bigyan kami ng isang makatuwirang paliwanag para kay Zion Featherstone, sisiguraduhin kong aalis ka rito ng buo ngayon. Ang isang monghe na tulad niya ay higit na nahabagin at hindi nais na makita ang isang magandang kasal na nagtatapos sa isang madugong eksena. Paano kung sabihin kong hindi? Tumayo si Daryl at kinurba ang mga labi. Ikaw ang humiling nito, sambit ng Abes ina ng Serendipity. Makinig kayong lahat. Patayin ang lalaking ito. Nang sabihin yon, daang 6 na sektang disipulo ang galit na inilabas ang kanilang mga saber, at sumugod papunta kay Daryl. Daryl, tumakbo ka na. Takbo. Huwag mo akong alalahanin, umalis ka na. Namutla ang magandang mukha ni Yvonne at halos wala ng kulay. Sa sobrang balisa niya ay halos bumuhos ang kanyang luha. Alam ni Yvonne na ang maestro ni Jeremy, si Zachary Hume, ay ang deputadong puno ng sektang Wudang. Hindi papayagan ng 6 na sekta si Daryl na masira ang kasal na ito. Habang pinapanood ang mga disipulo ng 6 na sekta na papalapit hawak ang kanilang mahabang sabers, si Yvonne ay naligo ng pawis at itinulak si Daryl papalayo. Sige na. Iwanan mo akong mag-isa. Hindi ka nila hahayaan na isama mo ako. Huwag ka nang mag-abalang isalba ako. Umalis ka na. Hindi kita iiwan, lalong hinigpitan ni Daryl ang hawak nito sa kanyang kamay na magkakaugnay. Utang na loob, huwag mo na tong gawin, Daryl. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umalis ka na. Utang na loob, umalis ka na ngayon na. Ang mga mata ni Yvonne ay namula habang mga paa nito ay nagpapapadyak. Bakit ba ang tanga-tanga mo? Kung di ka aalis ngayon, mamamatay ka rito. Alam mo ba iyon? Tatanungin kita ng isang bagay. Huminga ng malalim si Daryl at tiningnan ang mga mata ni Yvonne. Sagutin mo ako, gusto mo bang makasama ako? Gusto mo bang umalis kasama ako? Nais mo bang makasama ako habang buhay? Huwag ka nga maging tanga. Nakikiusap ako sa'yo. Umiiyak si Yvonne habang nagsasalita ng isang namamaos na boses. Ano ba ang magagawa ko kung nais kong makasama ka? Walang paraan na makakaalis ako ngayon. Tinatanong kita. Gusto mo ba? Sambit ni Daryl. Nang siya ay magsalita, nakita ni Yvonne ang 6 na sekta ng mga disipulo na malapit na sa kanila na may humigit kumulang na 10 metro ang layo. Kitang-kita niyang mamamatay si Daryl sa sariling dugo nito sa ilang segundo lamang. Sa sandaling yon,
Ang maamong mukha ni Yvonne ay napuno ng gulat, hindi mapigilang tumulo ang luha niya. Gusto ko. Gusto ko talaga. Mahal kita, at nais kong umalis kasama ka. Ngunit hindi kami maaaring umalis dito. Alam mo kung gaano kita kamahal. Good, pilit ng ngiti ni Daryl. Bam! Ang blood-drinking sword ay sumulpot sa hangin na may isang malakas na putok at lumitaw sa kamay ni Daryl. Hanggat gusto mong kasama ako, walang makakapigil sa akin. Walang makakapigil sa iyo. Paano naman mangyayari yon? Naisip ni Yvonne. Daryl, huwag kang magbiro. Hindi napigilan ang pagdaloy ng luha ni Yvonne. Samantala, ang mga alagad ng 6 na sekta ay nauna nang dumating sa kanila. Ang kanilang mahabang sabers ay bumagsak tulad ng malakas na ulan. Kasabay nito, sumali si Florian sa pananambang. Para siyang natuwa. Daryl, narito ako upang makapaghiganti kay Lolo, at walang awang patayin ang lalaking tulad mo. Dahil maraming tao ang nagmamadali, paano niya palalampasin ang napakagandang oportunidad na ito? Gayon din, nagsasanay siya ng misteryosong makadiyos na banal na kasulatan kamakailan lamang at ngayon ay tila isang magandang pagkakataon upang subukan ito. Isang ngiti ang nagmula sa mukha ni Yumi na nasa tabi niya. Sinta, patayin ang bastardo na ito alang-alang sa pamilyang Darby, sigaw niya. Oo, nararapat lang sa bastardo na ito, sabit ng mga miyembro ng pamilya Darby. Florian, patayin mo siya sa ngalan ng hustisya ngayon. Huwag mong hayaang mabuhay pa siya. Patayin mo siya sa ngalan ng hustisya. Isang marangal na dahilan. Galit na pag-iisip ni Daryl habang mahigpit na nakakuyom ng mga kamao at namumula ang mga mata. Daryl, huwag kang makinig. Umalis ka na at tumakbo. Pinadyak ni Yvonne ang kanyang mga paa sa gulat habang hinihila niya ang manggas ni Daryl. Subalit, si Daryl ang nakatayo lamang at hindi natitinag. Ang mukha ni Yvonne ay lalong namutlanan siya ay magmakaawa, utang na loob Daryl, makinig ka sa akin. Umalis ka na. Alice? Ako Alice? Nagbigay ng ngiti si Daryl nang panoorin niya ang papalapit na mga disipulo. Walang anumang bahid ng takot sa kanyang mukha. Kung nais niyong lahat ang isang hamon, pagbibigyan ko kayo. Naisip ni Daryl. Roar! Biglang isang ungol ng isang dragon ang narinig sa taas ng langit. Agad na nawasak ng tunog ang mga bintana at baso. The 9 dragons circled Daryl as he held his blood-drinking sword. He looked like a killer. Pinaikutan ng 9 na dragon si Daryl habang hawak niya ang kanyang blood-drinking sword. Para siyang mamamatay tao. Pag-akyat ng 9 na dragon, sige na. Umungol si Daryl habang itinutok ang kanyang espada sa karamihan ng tao. The 9 dragons launched towards them upon his order. The air crackled wherever they passed. Ang 9 na dragon ay inilunsad patungo sa kanila sa kanyang utos. Gumapang ang hangin saan man sila dumaan. Arf! Daan-daang mga disipulo ang lumabo ang kanilang paningin, at isang malaking presyon ang bumagsak sa kanila, na naging mahirap para sa kanila na tumayo ng tuwid. Mahigit sa 20 mga alagad ang binugbog at agad na sumuka ng dugo, hindi mapigilan ang pagbagsak sa lupa sa isang suntok lamang. Hawakan niyo siya! Hawakan niyo ang bastardong ito! Isa lamang ang trick niya, nagamit na niya ang lahat. Huwag kayong matakot! Sigaw ni Jeremy habang pinupunasan ang kanyang pawis. Ang natitirang 60 o higit pang mga disipulo ay nagkatinginan sa isa't isa at nagpatungo kay Daryl. Daryl, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring umalis ka na. Nagmamakaawa ako sa iyo. Parang awa mo na. Ang mga luha ni Yvonne ay dumaloy sa buong mukha niya habang niyayakap niya si Daryl, walang balak na bitawan. Nakita na niya na naubos na ni Daryl ang isang trick at namumuti na ang labi. Kung magpatuloy ito, maaaring hindi makaalis si Daryl dito ng isang piraso. Aalis ako kung aalis ka rin, nagkiskisan ang mga ngipin ni Daryl at tinulak sa likuran niya si Yvonne. Tanginan niyong lahat. Gusto niyo akong patayin hindi ba? Pumunta kayo dito. Nawala na sa sarili si Daryl. Sa isang iglap lamang ay tumakbo na siya papunta sa grupo ng mga tao bit-bit ang kanyang blood-drinking sword. Clash! Clash! The sword went up and down. Up and down. Ang espada ay nagpataas, baba. Taas, baba. Napasara si Daryl sa gitna ng karamihan sa kanyang namumulang mata.
Isang hakbang na sinusundan ng isa pa. Hindi niya alam kung gaano karaming mga paggalaw ang nagawa niya, ngunit ang alam niya ay isang lalaki ang tinatamaan ng bawat galaw. Sa huli, ang kanyang braso ay sumakit at ang kanyang isip ay nagring na may tunog ng blood-drinking sword. Ang mga sandata ay niraranggo mula mababa hanggang mataas na may pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, at lila. Ang bawat pagraranggo ay maaaring nahahati sa 5 iba pang mga antas. Nang unang makuha ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword, ito ay nasa pinakamababang antas ng pulang ranggo. Ngayon ang kanyang espada ay nabahiran ng sariwang dugo at pambihirang lakas. Sa isang iglap lamang, umakyat ito ng pang-4 na antas ng berdeng ranggo, na nagpamangha sa harap ng maraming tao. Anong nangyari? Sobrang lakas ng batang ito. Sa ilalim ng pag-atake ng napakaraming matataas na ranggo na disipulo, nagagawa pa rin niyang patumbahin ang sobrang dami nito. Halimaw ba siya? Ilang araw na ang nakalilipas sa panahon ng Lion Slaughtering Conference, siya ay isang pangalawang antas ng Maestro General lamang. Paano siya naging ika-4 na antas ng Maestro General ngayon, ang bulungan ng karamihan? Ang abes na ina ng serendipity ay tinitigan si Daryl ng malamig habang ang mga kamao ay nakakapit ng mahigpit. Ang isang bastardong tulad ni Daryl ay umakyat ng 2 antas sa loob ng 2 araw lamang. Tila ba ay binigyan siya ng isang bagay mula sa palasyo ng walang hanggang buhay na sekta matapos niyang pakawalan si Zion Featherstone. Kung hindi niyo mahuhuli ang isang bastardong tulad niya ng buhay, dapat niyo siyang patayin. Ang sekta ng Emmy ay magbibigyan ng gantimpala sa sinumang pumatay sa bastardong ito. Sa pakikinig na yon, ang mga alagad ng 6 na sekta ay naging mas agresibo at determinado. Biglang may sumalakay kay Daryl mula sa likuran, sa pamamagitan ng paglaslas ng ulo, sa pamamagitan ng kutsilyo. Slash! Biglang may dumaloy na sariwang dugo mula sa kanyang ulo. Daryl! Umiyak ng malakas si Yvonne nang maramdaman niyang parabang ang puso niya ay nasa kanyang bibig na. Haha! Haha! Tumawa ng malakas bigla si Daryl. Natawa siya sa mga sekta na inaangkin ang kanilang mga sarili na marangal at wasto. Tinawanan niya ang mga ito para sa kanilang pagiging mapagmataas, nagpapanggap na mas mahusay kaysa sa iba pang 2 mga kulto. Nais kong isama si Yvonne, ngunit inatake niyo akong lahat sa ngalan ng hustisya at pagiging patas. Mayroon akong karapatang pakawalan si Zion Featherstone sa anumang paraan na nakikita kong akma. Ano naman ang kinalaman niyong lahat kung pakawalan ko siya? Naisip niya. Daryl, bakit hindi ka nalang sumuko? Tumayo si Florian mula sa lupa. Ang pag-akyat ng 9 na dragon ang sumugat sa kanya kanina, at ang kanyang mga labi ay dumudugo pa rin. Gayunpaman, siya ay nagsasanay ng misteryosong makadiyos na banal na kasulatan, kaya't ang sugat na ito ay walang-wala lang sa kanya. Daryl, dapat pagbayaran ng isang tao ang kanyang mga kasalanan. Malamig na pagkutya ni Florian habang humahakbang palapit kay Daryl. Pinatay mo ang iyong lolo at sinalakay ang iyong hipag. Karapat-dapat kang mamatay. Ngayon ay katapusan mo na, at papatayin kita sa aking mga kamay. Boom! Isang kumikinang na itim na ilaw ang lumitaw sa likuran ni Florian, at isang higanting itim na sawa ang lumitaw sa tabi niya kaagad. Ang sawa ay nagpalabas ng isang napakadilim na enerhiya sa paligid nito. Malinaw na nabuo ito ng paghalay ng pangloob na enerhiya, ngunit ito ay mahiwagang masidhi. Ang higanting sawa ay hindi bababa sa 20 metro ang haba, at ang bawat sukat sa katawan nito ay malinaw na pinutol. Ang mga pangil nito ay napakatulis at matalim, maaari itong maging sanhi ng takot sa isang sulyap lamang. Nang sumulpot ang malaking sawang ito, ang kapaligiran ay tila ba'y lumamig at ang lahat ay nanginginig habang ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Misteryong makadiyos na banal na kasulatan. Ang lahat ng mga elite ay naglabas ng malamig na hininga. Ito ba ang misteryong Diyos na banal? Paano ito nangyari? Ang banal na kasulatang ito ay naglaho na sa loob ng maraming taon. Papaano ito nakuha ni Florian? Pagtataka nila. Ang misteryosong makadiyos na banal na kasulatan ay isa sa mga pinakamahusay na kasanayan sa buong mundo. Lumipas ang maraming taon, maraming mga piling elite sa pamayanan ang nakikipaglaban para sa banal na kasulatang ito, at maraming mga laban at gyera ang ipinaglaban dito. Mayroong ilang mga ranggo sa banal na kasulatang ito,
na nagsimula sa paggamit ng panloob na enerhiya upang lumikha ng isang ilusyon ng ibon. Sa isang mas mataas na antas ng pagsasanay, magagawa mong baguhin ang panloob na enerhiya sa mga bagyo at kidlat. Pagkatapos pagaganahin nito ang isa upang makabuo ng isang ilusyon ng isang hayop. Ang banal na kasulatang ito ay tunay na makapangyarihan. Lumayo kayo! Lumayo kayo mula kay Florian at palibutan si Daryl. Nagulat si Maestrong Shaolin Reed. Ang lakas at pinsala na dulot ng misteryosong kasanayan sa Diyos na banal na kasulatan, kahit na pagkatapos lamang ito ng isang pag-atake, ay hindi ito kayang tiisin ng mga disipulo. Ang deputadong pinuno ng Shanshan, Zachary, tinitigan si Florian. Si Zachary ang lubos na nagalak matapos makitang si Florian ay nag-ensayo para sa misteryosong kasanayan sa Diyos na banal na kasulatan. Isang malaking itim na sawa. Malaking sawa. Si Florian Darby ay may isang magandang kinabukasan. Isang napakaliwanag na hinaharap. Ani ni Zachary na may nanginginig na boses. Ang mga labi ni Florian ay pumulupot sa isang nakamamatay na ngisi habang nakaturo kay Daryl. Humanda ka, makakamit mo na ang iyong kamatayan. Hiss! Ang higante, itim na sawa ay binuksan ang malaking dugo ang bibig at sinaktan si Daryl. Hindi. Sigaw ni Von gamit ang namamaos niyang boses, habang ang kanyang mga binti ay hindi na kayang tumayo pa. Pinagsisisihan niyang sinabi niya pa kay Daryl ang tungkol sa kasal na ito. Hulin ang lahat. Hubby. Tumakbo si Lily papunta kay Daryl na nakatakong habang dumadaloy ang luha sa mukha nito. Nais niyang protektahan si Daryl mula sa sawa. Kahit na narito si Daryl upang itigil ang kasal, na masakit para kay Lily, ayaw pa rin niyang makita ang asawa niyang mamatay dito ngayon. Hilahin ang mga kababaihan. Sumigaw si Florian sa gitna ng karamihan, ang kanyang tinig ay tumagos sa hangin. Papatayin ko ang bastardong iyan sa ngalan ng aking lolo. Ngayon, mamamatay ka Daryl. Haha! Ako mamamatay. Si Daryl ay masulyap na tumingin sa higanteng sawa. Ang kanyang katawan ay puno ng purong yang na enerhiya. Sa gayon, tingnan natin kung sino ang namamatay ngayon, kutya niya. Sa isang mabilis na paggalaw, inabot niya ang isang daliri at itinuro ito sa kalangitan. Anong ginagawa niya? Ang mga alon ng mga bulalas ay umalingaw-ngaw sa harap ng mga tao, habang ang mga mata ng lahat ay lumingon kay Daryl. Sa susunod na sandali, ang namamaos na boses ni Daryl ay narinig sa kalahati ng lungsod ng Donghai. Ito ay isang Big Finger Big Bang. Vroom! Isang nakapangingilabot na buhawi ang umikot sa hangin. Vroom! Sinasaklaw ng usok at alikabok ang anumang bagay sa loob ng 10 milyang radyos. Nabulag ang lahat sa bagyo ng alikabok na nagdulot ng buhawi. Arch, may sumigaw na 10 o mahigit pang mga disipulo ng 6 na sekta na umikot-ikot sa hangin. Ang buhawi ay lumalaki at lumalakas. Bilisan mo! Manatili sa ilalim ng takip. Sigaw ni Maestro Reed habang siya ang unang natauhan sa pagkabigla. Ginamit niya ang kanyang panloob na lakas upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag upang masilungan ang mga tao sa paligid niya. Hanggang sa nagawa niya na yon, ang iba pang mga elite ay natauhan na sa kanilang pagkabigla at ginamit ang kanilang panloob na lakas upang makabuo ng mga kalasag. Ang pamamaraan na ito ay mailalarawan lamang bilang kakilakilabot. Kung hindi sila bumuo ng isang proteksyon na kalasag, maraming mga tao ang mamamatay sa ilalim ng buhawi na ito. Vroom! Sa wakas, ang higanteng buhawi ay bumagsak na sa higanteng itim na sawa, at isang malakas na ingay ang narinig. Sa isang iglap lang, ang higanteng itim na sawa ay nadurog at nagpira-piraso. Sumigaw si Florian, at may lumabas na dugo sa kanyang bibig habang siya ay naglalakad paatras. Dang! Isang pares ng kamay ang humawak sa nanginginig na katawan ni Florian. Ito ay si Master Reed. Gayunpaman kahit na kailangan niyang paring gumalaw ng ilang mga hakbang papabalik upang mapanatili ang kanyang sarili. Ito ay naging dahilan ng pagkatahimik ng buong lugar. Ang lahat ay nakatingin kay Daryl na parabang nakakita lamang ng isang halimaw. Tao pa ba siya? Nagtataka ang lahat. Ha? Si Abbess Mother Serendipity ay dahan-dahang lumakad patungo sa kanya habang nakatingin sa kanya ng masama. Sino ang mag-aakala ang isang bastardong tulad mo ay may alam na isang trick o dalawa? Sa kasamaang palad, baluktot ka.
Ano naman kung natutunan mo ang napakalakas na teknik na ito? Mamamatay ka pa rin ngayon. Sinilip niya ang kanyang kamay at itinuro kay Daryl habang nakataas ang kanyang palad at hinampas ito sa dibdib ni Daryl. Karaniwan ay hindi siya nakikibahagi, dahil tulad ng taing si Maestro Reed, pinahahalagahan nila ang katayuan at ayaw nilang makipag-away sa isang taong mas mababa ang ranggo tulad ni Daryl sa harap ng lahat. Wala siyang ibang kailangang gawin ngayon kundi ang makisali. Ang bastardo na ito ay nakapagpatalo ng kahit 100 mga disipulo niya. Hindi lamang iyon isang himala, ngunit ito ay isang maalamat na gawa. Dapat mong aminin na si Daryl ay isang likas na malakas at pinagpalang mandirigma. Sa kabila ng kanyang mga talento, ang kanyang pag-uugali ay kakilakilabot, at sinuhulan din niya ang walang hanggang buhay na palasyong sekta. Kung hindi niya ito papatayin ngayon, magiging mas malala pa siya sa hinaharap. Walang pakialam ang Abbess Mother Serendipity tungkol sa maaaring sabihin ng iba. Kahit na sabihin ito ng komunidad na hindi makatarungan o mapang-api, kailangan niyang makisali ngayon. Namutla ang mukha ni Daryl nang masaksihan niya ang pag-atake nito na papunta sa kanya na kasing bilis ng kidlat. Si Daryl ay wala nang natitirang lakas sa kanya matapos ang makumpleto ang kanyang 2 tricks. Hindi na siya makatakas, kaya't wala siyang ibang magagawa kundi gamitin ang kanyang palad at gamitin ang natitirang lakas upang maprotektahan ang kanyang sarili. Bam! Sa sandaling dumampi ang kanilang mga palad, ang lakas ng Abbess Mother Serendipity ay mas malakas kaysa kay Daryl. Sinilip niya ang kanyang palad at nagtapon pa ng isang atake na diretsong lumapag sa dibdib ni Daryl. "Arf!" sigaw niya. Ang nararamdaman lamang ni Daryl ay isang nakasisindak na pag-atake ng enerhiya sa kanya na nagsanhing itapon siya sa kalangitan na nagpatalsik sa kanya ng dugo at tuluyang bumagsak sa lupa. Nakaramdam siya ng matalim na sakit, at ang lahat ng kanyang mga veins ay nasira sa loob niya, lalo na ang kanyang mga arteries. Hinang-hina na ang kanyang buong katawan habang ang dugo ay hindi na napigilan. Humihikip siya, at tila'y parang nadurog ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan at kalamnan. Habik! Hindi mapigilan ni Lily na sumigaw sa gulat. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso nang manlambot ang kanyang mga binti, at natumba ito sa lupa. "Tinatanong kita, inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan?" Tanong ni Abbess Mother Serendipity na walang kaemo-emosyon habang nakatingin sa kanya. "Mga pagkakamali." "Ha?" naisip ni Daryl. "Gusto kong tanungin ka kung sino ang nagawan ko ng mali." Ungol ni Daryl, ngunit dahil wala na siyang lakas, dumura na siya ng mas maraming dugo. Nagkaroon ng ganap na katahimikan ang paligid. Habang ang mga mata ng lahat ay nakatitig lamang kay Daryl na walang kaunting empatya. Malapit na siyang mamatay, subalit siya ay ganoon pa rin katigas ang ulo. Ang walang hanggang buhay ng sekta ay isang masamang kulto na nagdudulot ng pinsala sa pamayanan, at si Daryl ay naiugnay sa kanila na hindi dapat maawa kahit na mamatay siya. Habang tinitignan ang determinado at paulit-ulit na pagtingin sa mga mata ni Daryl, nagalit ang Abbess Mother Serendipity. Isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay habang naglalakad siya ng dahan-dahan patungo kay Daryl. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, para siyang naglalakad sa puso ng karamihan. "Abbess Mother Serendipity, ginagawa mo lamang ang ikabubuti para sa pamayanan." "Patayin siya!" sigaw ng isa na nasa madla. Ang karamihan ng tao ay umungol sa pagsang-ayon, habang ang bawat isa ay tumawag para sa hustisya sa pamamagitan ng paghingi ng kamatayan kay Daryl. "Oo nga! Patayin siya! Ang isang bastardong katulad niya ay karapat-dapat mamatay." Nakasimangot si Abbess Mother Serendipity sa mga panunuyan ng karamihan, habang papalapit siya kay Daryl na nakatutok ang dulo ng espada sa lig. "Hindi." Naramdaman ni Yvonne na parang tinusok ang puso niya nang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Nais niyang tumakbo patungo sa kanila, ngunit pinipigilan siya ng mga tao sa paligid niya. Napagpasyahan niya, kung mamamatay si Daryl ngayon, hindi na rin niyang gugustuhing mabuhay pa. Dahan-dahang ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa, nang makita niya ang espada na mas mababa sa kalahating metro mula sa kanya. "Tumigil ka," may umungal. Ang kanyang tinig ay malakas na may isang pahiwatig ng otoridad. Isang figura ang humarang sa Abbess Mother Serendipity at tumayo sa harap ni Daryl. Gumalaw siya ng kasing bilis ng kidlat, at diretsong kinurot ng kanyang 2 daliri ang dulo ng espada ng Abbess Mother Serendipity.
Siya ay matangkad, malakas, at nakasuot ng isang marilag na damit na pangtunika. Si Zoran Carter ayon. Ninong! Si Daryl ay tumawag ng likas, nagulat at natuwa. Tumango si Zoran bilang pagkilala bago siya lumingon sa Abyss Mother Serendipity at naglabas ng kaunting lakas sa kanyang mga daliri. Click! Ang Abyss Mother Serendipity ay nakaramdam ng isang malakas na alon ng paglunsad ng enerhiya patungo sa kanya, at siya ay sumuray ng ilang hakbang pabalik. Ang panloob na enerhiya ng tatay ay napakalakas, naisip ni Daryl na may pagkamangha. Nagkaroon siya ng unang karanasan sa lakas ng Abyss Mother Serendipity, at malapit ito sa lakas ng isang martial saint. Bagaman hindi niya masabi kung sino ang mas makapangyarihan, alam niya at sigurado na si Zoran ay hindi bababa sa lakas ng Abyss Mother Serendipity. Isang kislap ng galit ang sumilaw sa mga mata ng Abyss na inang Serendipity habang malamig na kinukutya niya. Mr. Carter, pumapanig ka ba sa pandarayang ito? Ang mga elite tulad ni na Maestro Reed at Maestro Leonard ay napako ang kanilang tingin kay Zoran. Panloloko. Ang mga patakaran ng Lion Slaughtering Conference ay malinaw na nakasaad. Ang karapatan ng pagtatapon ay nahuhulog sa nagwagi. Nanalo ang aking anak sa kumperensya, at may karapatan siya. Kung pumayag man siya o hindi napakawalan, ano ang kaugnayan nito sa inyong lahat? Ngumiti siya ng mahina. Habang nagsasalita siya, ang kanyang nakakatakot na titig ay nalipat sa karamihan ng tao, ng dahan-dahan at nakakatakot. Sa mga salita ni Zoran, ang karamihan ng tao ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, at hindi makapagsalita. Kahit nabitawan natin ito, nagpunta siya ngayon dito upang manira ng kasal. Hindi ito katanggap-tanggap. Pinabulaanan ng Abyss Mother Serendipity. Hindi mapigilan ni Zoran na tumawa habang tinanong siya nito, "O, para lang manira ng kasal? At gusto mo siyang patayin dahil doon?" Pinatay niya ang kanyang lolo at sinugod ang hipag. Ang mga ito ba ay sapat na ng mga dahilan upang patayin siya? Ang kanyang mga mata ay kumunot nang sumulyap ang Abyss Mother Serendipity. Huminga ng malalim si Zoran at idineklara ng malalim at maalingong tinig na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng asyenda. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng lahat dito. Ilalayo ko ang aking anak ngayon, anuman ang mangyari. Sa isang iglap lang ng mata, hinawakan ni Zoran si Daryl at lumipad palabas ng asyenda. Sa loob ng ilang oras na huminga ng mabilis, nawala sila sa paningin ng karamihan. Taas sa ibabaw ng lupa, mahigpit na hinawakan ni Zoran si Daryl. Habang naririnig ang pag-agos ng hangin sa kanyang tainga, tulala si Daryl. Ninong, saan tayo pupunta? Hindi ko kaya, kailangan kong bumalik. Hindi mapigilan ni Daryl ang pag-ubo ng ilang beses pa. Bagaman hinang-hina na siya, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Nasa mansyon pa rin ng Langley si Yvonne. Ngayong umalis na siya, ano na ang mangyayari sa kanya? Huminga ng malalim si Zoran. Alam ba niya kung gaano siya kahina ngayon? Gayunpaman nais pa rin niyang bumalik. Dadalhin kita sa mansyon ng Carter. Malubhang nasugatan ka at kailangan mong magpalakas. Huwag ka nang magsalita, paliwanag niya. Si Daryl ay anak ng kanyang mabuting kaibigan noon. Naging ninong lamang siya ni Daryl kamakailan, at hindi niya hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Kung babalik ka ngayon, maaari mong makita ang iyong sarili na lumalakad sa kamatayan. Purong swerte lamang kanina, at naisalba kita. Nasugatan mo ang napakaraming mga alagad ng 6 na sekta, kung babalik ka ngayon, hindi ka nila patatakasin, patuloy niya. Sa totoo lang, ang sitwasyon pabalik doon ay mapanganib. Kung dumating siya sa isang segundo huli, ang kanyang bagong inaanak ay patay na siguro. Ninong, gusto kong bumalik, kinuyom ni Daryl ang mga kamao. Bago pa siya makatapos, pinutol na siya ni Zoran, huwag mong isipin yon. Hindi kita hahayaang gawin ito. Makinig ka sa akin, magpahinga sa Carter Mansion para sa mga susunod na araw. Pagkatapos nito, titingnan ko kung ano ang sitwasyon sa lungsod ng Donghai. Kung ang mga bagay ay mas maayos na, babalik tayo. Winasak niya ang isang magandang kasal at nasugatan pa ang napakaraming mga disipulo ng 6 na sekta. Kung bumalik siya ngayon, papatayin lamang niya ang kanyang sarili. Matapos isaalang-alang ang sinabi ni Zoran, pinakawalan ni Daryl ang isang mahabang buntong hininga na may mukha na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa Langley Mansion,
Ang maligaya at buhay na tanawin ay nag-iwan ng kagimbal-gimbal na patayan at ang mga labi ay nakakalat sa kung saan pagkatapos ng labanan. Ang lahat ng mga panauhin sa kasal ay tumakas at tumakbo ng mabilis na nakataka sa panahon ng labanan. Ang 6 na sekta lamang, ang mga kilalang pamilya, at ang mga piling tao sa pamayanan ang naiwan. Ang bawat isa ay may hindi maipintang mukha, galit na galit at pagkabigla, lalo na ang 6 na mga alagad ng sekta. Lahat sila ay may labis na hindi kasyang hitsura sa kanilang mga mukha. Mayroong hindi bababa sa 100 mga ito, ngunit wala sa kanila ang nakakakuha ng bastardo na yon. Kung kumalat ang mga tsismis, paano sila titingnan ng mga tao at ang kanilang reputasyon? Habang nagpapalitan sila ng tingin sa isa't isa, tumayo si Abbess Mother Serendipity at sumulyap sa paligid ng karamihan. Okay, kahit na hindi natin nagawang mahuli ang bastardong iyon, hindi tayo dapat mag-alala. Nasira ko ang kanyang mga ugat. Maaaring buhay siya, ngunit hindi na niya kayang maglinang muli. Mas maganda ang pakiramdam ng karamihan at agad na tiniyak. Gayunpaman, tumayo si Florian na may isang tumingin sa krus. Kahit na hindi na siya makapagmalinang, buhay pa rin siya, isang masamang galit ang sumilaw sa kanyang mga mata. Habang siya ay nabubuhay, ang aking lolo ay hindi makapagpahinga ng payapa. Kailangang mamatay si Daryl, kahit anong mangyari. Habang siya ay nabubuhay pa, si Florian ay hindi makakatulog o makakakain ng payapa. Kinakailangan niyang mabuhay sa takot sa kanyang muling pag-atake, at ang pagpatay sa lolo niya ay naalala niya araw-araw. Kapag namatay lamang si Daryl ay tsaka lamang mabubuhay si Florian ng payapa at walang takot. Ang isang bastardong tulad ni Daryl ay hindi dapat buhay. Gayunpaman, siya ay dinala ni Zoran Carter, at ang Carters ay isang pribadong naglilinang na pamilya. Malakas sila. Hindi lang tayo maaaring umakyat doon, hindi ba may nakapagsabi lamang mula sa madla. Kagad na tumahimik ang mga tao na may halong emosyon sa kanilang mga mukha. Alam nila na ang pamilyang Carter ay mas malakas kaysa sa pinagsamang 6 na sekta. Bukod, ang patriarka ng pamilya, si Zoran, ay may isang prestihiyosong reputasyon sa pamayanan. Nakasimangot si Abbess Mother Serendipity. Hayaan na ninyo. Bagaman buhay pa si Daryl, medyo wala siyang silbi, at mahina na. Maraming mga pagkakataon ang pwede siyang patayin sa hinaharap. Tumango ang karamihan. Samantala, isang matabang tao ang dahan-dahang lumabas sa karamihan ng tao. Ito ang pangulo ng Dalton Entertainment na kumpanya na si Dalton Zander. Sa panahon ng pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival sa istasyon ng telebisyon, sumilip sa kanya si Daryl sa banyo habang sinusubukan niyang nakawin ang Giselle Land na malayo sa kumpanya ni Daryl. Hawak pa rin niya ang sama ng loob hanggang ngayon at malamang sa buong buhay niya. Narito si Dalton upang dumalo sa kasal. Sa kanyang di magandang ugali, gusto niyang maging sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Gayunpaman, ang kasal na ito ay napuno ng mga matataas na tao sa pamayanan na wala siyang pagkakataon na magsalita. Ito ay isang magandang pagkakataon para mapakinggan siya at upang mapahayag ang kanyang saloobin sa wakas. Dahil pinupunan ng lahat si Daryl, hindi siya maaaring makatulong na magdagdag pa. Hulaan ko marami sa inyo dito ang hindi alam ang tungkol dito, ngunit si Daryl ay isang napaka-mapamaraan sa lungsod ng Donghae. Sumulyap siya sa paligid ng karamihan ng tao. Karamihan sa inyo ay maaaring hindi alam na ang taong ito ay ang pangulo ng Platinum na korporasyon. Si Daryl ay ang pangulo ng Platinum na korporasyon. Lahat ay nagtaka at natigilan. Alam nilang lahat na ang Platinum Corporation ay ang pinakamatagumpay na kumpanya ng aliwan sa nakaraang 2 taon. Nasa kanila ang mga pinakatanyag na mga kilalang tao at aliwan na nagbigay pangalan sa kanila bilang isa sa mga pinakahuhusay na kumpanya. Laking gulat ng maraming tao at nagpalitan ng mga tingin sa isa't isa. Naiwan silang walang imik, lalo na ang mga taong tulad ni Ken Howe, Justin Quinn, at William Lidon. Hindi man nila maproseso ang impormasyong ito. Ang may buhay na manugang ko ay napakayaman. Oh! Nang makita ang pagkabigla sa kanilang mga mukha, kinutya ni Florian, mangyaring bang huwag masyadong mabigla. Ninakaw niya ang Platinum na korporasyon mula sa pamilyang Darby. Karamihan sa inyo ay maaaring alam na siya ay dating pangalawang maestro ng pamilyang Darby, ngunit siya ay pinalayas matapos gumawa ng hindi makataong kilos. Pinapayagan naming panatilihin niya ang kumpanyang ito sa kabutihang loob.
Nakita ko nga. Hindi nakakagulat, iniisip ko lang kung paano ang isang walang kabuluhang manugang ko ay naging pangulo ng platinum na korporasyon. Ang umakto ang mga tao na para bang may katuturan sa kanila ang lahat. Tumango si Florian at nagpatuloy, mayroon akong mungkahi. Ang mga negosyanteng tulad namin sa lungsod ng Donghai ay dapat magsama-sama at wasakin ang lahat ng mapagkukunan ni Daryl sa lungsod. Nang marinig ito, lahat ay tila nasiyahan. Si Jeremy Langley ang unang tumayo at sumang-ayon. Sakto! Hindi namin siya mabibigyan ng anumang paraan upang makabalik sa kanyang mga paa. Si Daryl ay pumunta upang sirain ang kanyang kasal, at nais ni Jeremy na pagbayarin ito. Ang iba ay sumali na at ipinapakita rin ang kanilang suporta. Oo nga, sobrang daming pamilya dito. Kapag nagkaisa tayong lahat, gaano man kahirap mapapatumba rin natin ang kanyang kumpanya. Haha! Kung wala siyang mapagkukunan ng kanyang kapangyarihan, hindi makakabangon si Daryl sa kanyang mga paa. Oo nga, tama. Kahit na bumalik siya sa lungsod ng Donghai, ay hindi na siya makakapaglinang ng walang pera. Wala na siyang silbi. Ang lahat ng tao ay nagtawanan ng magkakasama, natuwa sa kanilang plano. Napabuntong hininga si Maestro Reed at tiningnan si Timothy Langley. O ano? Itutuloy pa ba ngayon ang kasal na ito? Nang marinig ang kanyang mga salita, natahimik ang lahat. Oo nga, ipagpapatuloy pa ba ang kasal? Ang entablado ay wasak-wasak na, nagtaka ang lahat. Napabuntong hininga si Timothy habang sinilip ang paligid at mga labi. O sige, ibabalik namin ang iskedyo ng kasal ng anak ko at ni Yvonne sa 1 buwan mula ngayon. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi magandang pag-organisa ng okasyon ngayon. Masyadong magalang si Ginoong Langley. Naiintindihan naming lahat. Mangyaring huwag sisihin ang iyong sarili, sabi ng mga elite ng 6 na sekta kina Timothy at Jeremy. Habang nagwatak-watak ang karamihan, may tumuro kay Lily. O ayan, nahimatay ang asawa ni Daryl. Ano ang dapat nating gawin dito? Sa mga oras na iyon ay umalis na sina William at ang mga miyembro ng pamilya Lindon. Agad na napalingon ang lahat kay Lily. Bagaman siya ay kay Daryl noon, siya ay mapagpakumbaba, magalang, at banayad. Masakit lamang sa ulo, isipin kung ano ang dapat nilang gawin sa kanya. Dahil walang nagsasalita, si Florian ay nakatingin sa walang malay na si Lily na may malulas na mga mata. Siya ang asawa ni Daryl at ang aking hipag. Kahit na isang bastardo si Daryl, siya ay inosente. Dahil umalis na ang mga Lindon, ibabalik ko muna siya sa mansyon ng Darby. Kapag nagising na siya, ibabalik ko siya sa Lindons. Sinabi niya ito na may obligado at bayani na tono na nakakuha sa kanya ng papuri at respeto mula sa karamihan. Hindi nakakagulat na ikaw ang maestro ng pamilyang Darby. Napaka mapagbigay at isang ginoo. Oo nga, sa pamilyang Darby sa ilalim ng iyong patnubay, ito ay magiging maluwalhati tulad ng dati. Sa paggamit ng mga papuri at respeto mula sa publiko, inikot niya ang kanyang labi sa isang ngisi at dahan-dahang lumapit kay Lily. Hindi niya mapigilang lumunok, sino ang mag-aakalang ang asawa ni Daryl ay maaaring maging kasing ganda ng isang bulaklak at ng kanyang katawan. Hindi niya nagawang makuha ang queenie ni Daryl. Siyempre, hindi hahayaan ni Florian na lumipas ang pagkakataong ito, kaya inabot niya ang kanyang mga kamay, handang akayin si Lily sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, narinig niya ang malakas na tunog ng pagklik ng takong ng isang babae na lumapit sa kanyang harapan. Si Yumi yun! Nanigas ang mukha ni Yumi habang nakatingin kay Florian. Nasaktan ka, hindi mo siya kailangang buhatin. Hayaan mong ako ang gumawa nito. Kilalang kilala niya ang kanyang asawa, sa sobrang kilala niya ito, sa tuwing makakakita ang kanyang asawa ng magagandang mga kababaihan, gagawin niya lahat upang makuha ang mga ito. Alam niya kung ano ang nasa isip niya nang mag-alok na maiuwi si Lily. Siyempre, hindi niya ilalantad sa harap ng maraming tao. Yumuko si Yumi at inakbayan si Lily. Ang mansyon ng Carter ay matatagpuan sa gitna ng lungsod. Kilalang kilala ito sa mukhang antigong hardin nito. Ang buwing lupa ay sumakop sa libu-libong mga ektarya, na itinayo na may isang nakikitang arkitektura na kamangha-mangha at marilag. Napapaligiran ito ng mga kagubatang kawayan na nagbibigay dito ng isang kagandahan at kapayapaan. Sa sandaling dumating si Daryl sa mansyon ng Carter, hindi niya mapigilang huminga ng malalim.
Ang arkitektura ay tulad ng tula o likhang sining. Ito ay tunay na kahanga-hanga, tapos maakit sa paningin ng napakagandang gusali. Hindi mapigilan ni Daryl na magtanong ng may pagkamangha, "Ninong, ito po ba ang mansyon ng Carter?" Napakalaki nito, Mag. Bago pa niya matapos ang kanyang mga sinasabi, naramdaman niya ang isang nasusunog na pakiramdam sa kanyang dibdib. Naglabas pa siya ng mas marami pang dugo, at ang kanyang paningin ay naging itim hanggang siya ay nawalan na ng malay. Inatake siya ng buong lakas ni Abyss inang Serendipity. Sa kabutihang palad ay suot ni Daryl ang kanyang Celestial Silkworm Armor. Kaya kahit na ang kanyang mga ugat ay nasira lahat, pati na rin ang kanyang mga lamang loob. Ginamit pa rin ni Daryl ang lahat ng kanyang kapangyarihan na manatiling gising habang papunta dito, ngunit ngayoy dumating na sila, hindi na nito kayang pigilan pa. "Daryl!" Sigaw ni Zoran sa gulat. Si Daryl na nasa kanyang mga brado, tumakbo siya sa pangunahing bulwagan. Ang mansyon ng Carter ay nahahati sa panloob na korte at panlabas na korte. Ginagamit ang panlabas na hukuman upang tumanggap ng mga panauhin, habang ang panloob na korte ay kung saan naglilinang ang pamilya. Walang mga tagalabas, kahit na ang pinakakagalang-galang na mga panauhin ang pinapayagan na pumasok sa lugar na ito nang hindi inanyayahan ni Zoran. Dinala ni Zoran si Daryl papunta mismo sa isang silid sa panloob na korte at sumigaw sa pintuan, "Magmadali, bilisan mo. Halika dito at tawagin mo si Ginoong Jacob." Agad na tumugon ang tao sa labas ng pintuan at dali-daling umalis. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang sumugod na may dalang isang kahon na puno ng gamot. Ang matandang lalaking ito ay si Phillips Jacob, isang kilalang manggagamot sa Mid-City at isang malapit na kaibigan ni Zoran. Matapos kunin ang pulso ni Daryl, si Phillips ay nanahimik ng mahabang oras, habang seryosong tumingin sa kanyang mukha. Si Zoran ay nag-aalala at hindi mapakali, habang nagtanong, "Ginoong Jacob, kamusta ang aking inaanak?" Mapait nang umiti si Phillips at dahan-dahang sinabi, "Iniligtas ko na ang buhay ng binatang ito, ngunit nasira ang kanyang mga ugat." Lumalabas na hindi na niya kayang magpalinang. Tumigil muna siya bago magpatuloy, "Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya." Saglit na natigilan si Zoran bago siya nag-alalang nagtanong, "Ginoong Jacob, paano kung gagamitin ko ang aking panloob na lakas kasama ang pagpapagaling mo? Magagamot mo ba ang kanyang mga ugat?" Kung hindi na siya makakapaglinang, walang nang dahilan upang mabuhay pa, naisip ni Zoran sa kanyang sarili. Kung maililigtas niya si Daryl, hindi alintana sa kanya ang pagbibigay ng ilan sa kanyang panloob na lakas. Umiling si Phillips, "Masyado kang walang muwang. Paano makakapagpagaling ang panloob na enerhiya, ang mga arterya? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay para makapagpalakas siya. Huwag munang isipin ang tungkol sa paglilinang." Siniksik ni Phillips ang kanyang mga kamao bilang isang kilos at umalis. Tumingin si Zoran kay Daryl na koma at nagbitiw ng buntong hininga bago lumabas ng silid. Pakiramdam ni Daryl ay parang napakahaba ng panaginip niya. Nakita niya ang isang tao na hinahabol siya sa panaginip at sinusubukang patayin habang patuloy siyang tumatakbo ng tumatakbo. Sa wakas, sumigaw si Daryl at umupo ng gulat na tumutulo sa pawis. Ang pangalawang pagtingin niya sa kanyang paligid, natigilan siya at hindi makapagsalita. Nasa isang maganda at maayos siya na silid na may mga antigong upuan, mesa, kama, at mga aparador. Mayroon ding isang antigong pagpipinta sa tanawin na nakabitin sa dingding. "Nasaan ako? Namatay na ba ako at napunta sa langit?" Hindi maaari, naisip ni Daryl bago siya bumalik sa realidad at hinampas ang noo. Sa isang segundo, nakalimutan niya na si Zoran ang nagligtas sa kanya, at marahil ito ang mansyon ng Carter. Matapos ang ungol sa sarili, maingat siyang bumaba sa kama na may mga ngiti. Ang kanyang mga ugat at arterya ay nasira. Bagaman hindi na ito nasasaktan, mahina pa rin ang kanyang katawan. Samantala, naririnig niya ang mga tunog ng tawa kasabay ng paghampas ng tubig na nagmumula sa labas. Sino ang naliligo sa labas? Napakasarap ng boses nila. Isa siguro siyang napakagandang ginang, naisip niya. Nabihag si Daryl at lumabas ng pinto ng walang pag-aalangan. Matapos maglakad sa kagubatan ng kawayan, nakakita siya ng isang malinaw na lawa. Tulad ng inaasahan, dalawang magagandang figura ang naglalaro sa loob ng pond. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ng dalawang babae sa loob ng pond, natigilan siya.
Ang dalawang kababaihan ay labis na napakarilag at kasalukuyang naglalaro sa tubig tulad ng ethereal fairies. Sinabayan sila ni Daryl. Nabanggit ni Ninong na mayroon siyang dalawang anak na babae. Maaari bang sila ito? Ang dalawang ginang na naglalaro sa tubig ay talagang mga anak na babae ni Zoran Carter. Ang nakatatanda ay si Rachel Carter. Siya ay sexy at kaakit-akit habang si Sarah, ang nakababatang kapatid na babae ay maganda at kaibig-ibig. Pareho silang kaakit-akit. Habang patuloy na nakatingin sa kanila si Daryl, sumigaw ang ilang mga aliping babae. Sino ka? Napansin ng dalawang magkapatid ang presensya ni Daryl at namula sa hiya. Bagaman nakatakip sila, ang paglalaro sa tubig ay hindi masyadong nakatulong dahil sa nakadikit ang kanilang mga damit sa kanilang katawan. Si Rachel ay bahagyang nahiya at bahagyang nagalit. Tinuro niya si Daryl habang nanginginig ang boses, habang nagsasalita, Hoy, sino ka ha? Umalis ka nga. Ang katakot-takot na lalaking ito ay tila isang pulubi na puno ng dugo. Sila ay nandiri sa itsura ni Daryl. Si Sarah naman ay mas mausisa. Siniksik niya ang kanyang ulo at tumingin kay Daryl at nagtanong sino ka? Bakit ka nasa bahay namin? At bakit mayroon kang dugo sa buong katawan mo? Kakaiba ang lalaking ito. Wala siyang aura ng isang naglilinang, ngunit isa sa isang ordinaryong tao, gayon pa man siya ay natatabunan ng dugo na para bang nagmula sa isang labanan. Balisa si Rachel habang hinihila niya si Sarah pabalik. Sarah! Baka siya ay isang masamang tao. Bakit kinakausap mo pa siya? Ani nito habang nakasimangot at bumaling kay Daryl. Aalis ka, o tatawag ako ng tulong. Umiling si Daryl. Nararamdaman niya na ang dalawang magkapatid na babae ay kumpletong magkasalungat sa mga tuntunin ng katangian. Si Rachel ay mas konserbatibo na may hangin ng kayabangan at masungit na pagsasalita, habang si Sarah ay masayahin at kaibig-ibig. Medyo tulad ni Queenie Garfield. Sa pag-iisip niya kay Queenie, nagngangalit si Daryl. Ilang araw na siyang hindi nakakarinig ng balita mula sa kanya. Para siyang nawala. Bingi ka ba? Sinabi ko na sayong umalis ka na. Sabi ulit ni Rachel. Tumawa si Daryl at dahan-dahang sumagot, bakit ako aalis? Ito ang bahay ng aking ninong. Ninong? Natigilan si Rachel habang tiningnan niya si Daryl na kasuklam-suklam. Minsan, nabanggit ng kanyang ama ang inaanak nito sa lungsod ng Donghae, at siya ay isang malakas at mayamang binata. Maaaring siya ito. Anong bahagi sa kanya ang malakas? Ang kanyang mga damit ay halos hindi nagkakahalaga ng 100 pera. Paano siya naging mayaman? Wala rin siyang panloob na enerhiya. Napakawalang kwenta niya. Bakit inangkin siya ng kanyang ama bilang kanyang inaanak? Nagtataka na si Rachel. Mas naiinis pa si Rachel sa kanya. Gayunman, naliwanagan si Sarah. Naaalala ko. Talagang binanggit ni tatay ang kanyang inaanak. Maaari ikaw yon, sabi niya. Tumawa si Daryl at tumango. Tama nga. Ang galing. May kuya ako. Masayang nagtampisaw si Sarah. Sarah, manahimik ka nga. Tumingin si Rachel kay Daryl at sumigaw, ano ang ginagawa mo pa rito? Umalis ka na. Hindi mo ba nakikita na nasa tubig kami nagtatampisaw? O, nagkibit balikat si Daryl bago idinagdag, o na. Aalis na ako, ngunit hayaan niyo akong magbigay sa inyo ng payo. Ang feng shui na lawa ay hindi maganda. Hindi magandang manatili diyang ng masyadong matagal. Mas mabuti pa na lumabas kayong dalawa sa lalong madaling panahon. Si Daryl ay hindi nagsasabi ng kalokohan. Tinignan niya ang paligid ng lawa, at ang feng shui ay hindi tama. Ang ilang mga kasambahay ay humagikik sa pagmamasid ni Daryl. Daryl. Alam mo bang si Finnegan ni Cholson, ang Feng Shui Master, ay espesyal na nagdisenyo sa bakuran na ito? Ngumisi si Rachel. Si Finnegan ni Cholson ay isang mahusay na maestro ng Feng Shui noong ika-50. Ang buong mansyon ng Carter, kasama ang pond, ay partikular na idinisenyo niya. Gayunpaman, nabanggit ni Daryl na ang Feng Shui ng lawa ay hindi maganda. Anong kalokohan yan? Tumawa si Daryl at sinabing, oh, tama ka. Ayon kay Feng Shui, ang lawa ay nasa isang magandang lugar.
Patuloy niyang kalmadong ipinaliwanag, gayunpaman, ang lawa ay itinuturing na isang yin-yang na lawa. Ang hilagang bahagi ng lawa ay tumatanggap ng maraming sikat ng araw, sa makatuwid ito ay kinukonsiderang panig ng yang, samantalang ang timog ay patuloy na nasa ilalim ng isang lilim, ito ang panig ng yin. Nang idisenyo ni Finnegan ni Cholson ang lawa, nilayon nitong balansehin ang yin at yang, ito ay isang feng shui na lawa, sumakatuwid. Hindi ito para paglaruan lamang, lalo na sa timog na bahagi. Ang enerhiya ng yin ay masyadong malakas. Dapat lumabas na kayong dalawa. Bulalas ni Sarah sa paghanga habang ipinapalakpak ang mga kamay. Daryl, kilala mo si Feng Shui. Ang galing talaga. Malamig na sagot ni Rachel, walang kwenta ang sinasabi niya. Tingnan mo siya, nakakaawa. Itutuloy naming ang paglalaro. Huwag mo siyang pansinin. Aalis na sana si Daryl dahil hindi nila pinansin ang kanyang payo. Bigla, ang isa sa kanila sa lawa ay sumigaw, tulong. Sinusubukan ni Rachel na panatilihing lumutang habang nalulunod siya. Ang ilang mga dalaga ay gulat na gulat at natigilan din si Sarah. Agad na tumalon si Daryl. Mabilis niyang sinagip si Rachel at dinala palabas ng lawa habang hinahangaan ang napakagandang katawan. Siya ay may isang mahusay na katawan. Nanginginig sa takot si Rachel. Hindi niya alam kung bakit biglang namamanhid ang kanyang katawan na halos naging sanhi ng pagkalunod niya. Salamat at walang di magandang nangyari. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang mapagtanto niyang nasa kanya pa rin ang mga kamay ni Daryl. Nahihiya siya at sinabing, bitawan mo na ako. Naiinis si Rachel. Ang kapal ng mukha ng marumi at nakaktakot na itsura ng lalaking ito na hawakan siya. Inisip niya. Binitawan siya ni Daryl. Sinampal niya ito ng malakas. At sino ka para hawakan ako? Sino ka sa tingin mo? Malamig na sabi ni Rachel. Tangina, anong problema mo? Tumingin sa kanya si Daryl. Tangina, ikaw na nga ang niligtas mula sa pagkalunod, tapos sasampalin mo ako. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.